Mga kapatid, sa paglipas na ilang dekada, marami na rin ang nangyari, nawala, nagbago at umunlad. Ang kasalukuyang mundo natin ngayon ang siyang bunga ng kasaysayan. Marahil ay naging pamilyar tayo sa iba't ibang gawa ng ating mga bayani, lalo na kay Jose Rizal. Simula sa gawa niyang Sa Aking Mga Kabata, No Limit Tangere, El Filibusterismo at Mi Ultimo Adios na naging popular na sa atin, na ituro at naikwento ng ating mga guro. Subalit, narinig niyo na ba ang liham para sa mga kababayan na malolos na sulat ni Rizal? Sikat ito noon, pero bakit di ito alam na madla ngayon? Kaya nagtanong-tanong kami sa publiko. Balay. Nakakabalo? Lahat ng libro, piso ra. Ay, sa piso. Paano to siya, doktor na yun? Pipirahan niya ang mama mo na sa'yo kung pagpipira bitaw na buta mo ito yung mama. Ito yung suon. Pagbalan ko niya. Mayo man to siya, pero kung anong ba, napasangin lang ang isa lang na diliya. Kaya siya kuhan, kusing firing squad. Naminyo man to siya. Ano siya, asawa si kuhan. Bracket, may speed bracket. Dito na, asawa niya. Pero na siya kuhan. Namin siya yung unang crush ka po, o first love ka tong yun niya nadayon ng pag-asawa. Lain man niya nadayon. No Limit Tangere o El Filibusterismo. Wala ka doon ko na. Ikaw, te. Noli, gitang-ire. O El Filibusterismo. Pero natadlo na sa una. Ito mga No Limit Tangere o El Filibusterismo. Wala ka ka-familiar. Pero nakadungog ka na sa una. Nalimot na ka? Mga El Filibusterismo, ato mga inato, pero na-istorya to sa inyo sa una. Tari ba? Sa elementary. Wala ka Ang natural LP niya, wala kayo kumaka. El Fili, kabalo ka sa El Fili, og No Limit Tangere. Ano, familiar ka to ya. Katong, Wala po kayo ko pala na yun. Sobrang rabi ako lima ka ko nawa ng school. sige lang Sa yun. pag-uman sa school. Pero nakakuha lang ni pero hindi mo nakakuha ng sayang for Saud sa, anong station na introduce sa inyo? Elementary or high school? Kanang, di ka familiar, Ana. Wala ka naka-familiar, Ana. Masawa pa na, masawa. ay nakakuha ka na sa high school lang ako pero wala na ako katimaan. Unsay nakakuan ka nga bisan gamay lang ang content ato te if na Sarah, okay ra niyo interviewin ka na para kang Rizal para jud sa mo kuan. Okay, unsay mo na ibawan about sa El Filibusterismo? No Limit Tangere or Letters to the Young Women of Malolos? Ha?
Kilalanin natin ang di umano'y matatapang na kabataang babae ng Malolos. Sa Malolos ay mga kababayang ito ay kabilang sa prinsipalya ng mestizo sangle sa pamilyang Tanchanco, Reyes, Santos, Pantoco at Chungson na may dugong Chino, Indio at Espanyol. Kabilang ang magkakapatid na sina Elesia at Juana Tantoco Reyes at mga pinsan nila na sina Leoncia, Olympia at Rufina Reyes, kung saan sa bahay niya isinagawa ang mga klase. Kasama na rin sina Eugenia at Aurea Tanchanco at sa pamilyang Tantoco naman ay sina Basilia, Teresa at Maria. Sa mga Chongson naman ay sina Anastasia, Basilia, Paz, Aleja, Mercedes, Agapita, Filomena, Cecilia at Feliciana. At si Alberta Santos Uytangkoy na personal na nagbigay na ng sulat kay Weyler. Malaman na natin ang mga nangyayari sa Malolos, pero teka, magiging sikat ba ito kung wala ang liham ni Rizal? Ano ang nasa liham at bakit puro sermon ang sinabi ng ating bayani? Anaki mga lantang halaman, sibol at laki sa dilim, namulaklak na'y walang bango, magbunga may walang katas. Ang babaeng Pilipina ay di napayuko at napaluhod, buhay na ang pag-asa sa panahong sasapit. Nagpakilala din ninyo na ang utos ng Diyos ay iba sa utos ng pari, na ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malalaking kwintas, libaging kalmen, kundi ang mabuting asal, malinis na loob at matuwid na isip. Lalong palalo ang nagdiyos-diyosan, ang ibig tumarok ng balang kilos at isip ng Diyos, at ang sariling kaaway ay gawing kaaway ng Diyos. Ang abito o sultan ay walang naidaragdag sa dunong ng tao. Ang mga kasalanang ikinumpisal ng babae ay di inilihim ng mga pari sa mga dumadalaw na Kastila. Gawa at hindi salita ang hiling ko sa inyo, ani ni Kristo. Binigyan ng Diyos ang bawat isa ng sariling isip at sariling loob. Bakit kaya ipapaalipin mo sa iba ang marangal at malayang pag-iisip? Duwag at mali ang akala na ang bulag na pagsunod ay kabanalan at kapalalulan at mag-isip-isip at magnilay-nilay. Halimbawa'y ang isang amang nagbigay sa bawat isang anak ng kanya-kanyang tanglaw sa paglakad sa dilim. Paningasin nila ang liwanag ng ilaw, alaga ang pusa at huwag patayin, dala ng pag-asa sa ilaw ng iba. Di hiling ng Diyos na puno ng karunungan na ang taong larawan niya'y paninlang at pabulag. Manapay, nais niya na ang hiyas ng isip na pinalamuti sa atin, paningningin at gamitin. The deceiver is fond of using the saying that it is presumptuous to rely on one's judgment, but in my opinion, it is more presumptuous for a person to put his judgment above that of the person and try to make it prevail over theirs. Talastas ng lahat ang kapangyarihan at galing ng babae sa Pilipinas, kaya nga kanilang binulag, ginapos at iniyuko sa loob. Panatag sila at habang ang inay alipin ay papaalipinin din naman ang lahat ng mga anak. Ito ang dahilan ng pagkalumagi ng Asya. Ang babae sa Asya ay mangmang at alipin. Makapangyarihan ang Europa at Amerika. Dahil doon, ang babae maay at marunong, dilat ang isip at malakas ang loob. Kung dalaga ay sintahin ng binata, di lamang dahilan sa ganda o tamis ng asal, kundi naman sa tibay ng puso, tatag ng loob, na makabuhay baga at makapagpapalakas sa mahina o naruruwagang lalaki. Youth is a flower bed that is to bear rich fruit and must accumulate wealth for its descendants. Ano kaya ang magiging supling ng babaeng walang kabanalan kundi ang magbubulong ng dasal, walang karunungan kundi awit, nubina at milagrong pangulol ng tao? Isipin na ang mabuting ina ay iba sa inang nilalang ng praile. Dapat palakihin ang anak na malapit baga sa larawan ng Diyos. Gisingin at ihanda ang loob ng anak sa balang mabuti at mahuhusay na akala. The women of Sparta should serve you as an example, and said, "Return with it or on it," which means come back victorious or dead. The Spartan women said, "Man was not born to himself alone, but for his native land." Malayo ako sa paghahangad na paniwala at pakinggang pikit mata, yuko ang ulo at halukip-kip ng kamay. Usigin at salain kung sakali sa ngalan ng katwiran itong pinaninindigang sabi. The goal of Rizal and others in Europe was to bring to the Filipino women the light that illuminates their equal in Europe.
Their dream was to restore the honor of women so that she would be loved not only because of her beauty and her amiable character, but also on account of her fortitude and mind and loftiness of purpose. Rizal underestimated the capacity of women before the incident of Malolos. The women are capable of opening the minds of men and its compatriots, and that they are held liable for the fate of the country. Rizal pointed out how a wife should be in inspiring his husband as a better half, and as a mother should raise a child like a Spartan woman and upbrings the child in Christ likeness, not set by the friars. The devotion to religion is misconceptualized by women that drags the destiny of the country. The advantageous mindset of the friars in favor of their own self-glorification with the words of solemnity to represent God as their own. Philippine women are oppressed unlike Europeans and Americans that hinders them to bring out in their utmost capability. A woman's charm is the Achilles heel of every man that could make him let go of everything he had. A man without a will of his own is a man without personality that lies in others' idea of life. One must be selfless for others to receive the same help in need. If change is blur on women, then she must not bear a child. Evaluate the ways and teachings in the interpretation of religion and exercise of devotion. All are born equal and free and should not be a shadow of others.